ra pa na siya paubos. So kani nga atong example ganiha diri sa ato ang tulo ka pinaka-common nga clef is alto clef. Ang iyahang do is naa sa ikatulo ka line sa staff. Unya ang tenor nga clef, ang iyang do nasa ikaupat nga line sa staff ug ang baritone clef naa sa ikalima nga line sa staff. So munay mga nagakalain-lain nga mga clef. Og matag clef naghatag og exact nga name sa matag nota nga nabutang sa line o sa space sa staff. Lain nga clef, lain pud ang ilang name. Og atong i-take up jutay kani percussion, though dili man ta mo gamit ani kay matagamit og percussion, pero for the sake ra sa ato ang learning, ato siyang i-discuss jutay. Ang percussion nga clef is inani siya porma, simple ra kaayo. Na-note diri ang percussion nga clef monotates na siya sa rhythm para sa instrument with no precise pitch, meaning kung ang tanan nga mga clef naghatag og precise nga pangalan sa matag nota sa every line and spaces sa staff, ang percussion is wala na siya precise nga pitch. Doon kay ang percussion wala may precise nga pitch, kundi ang rhythm ra ana ang gi-measure. So ang duration ra wala siya gahatag og precise nga pangalan sa matag nota nga nabutang diri sa line and space sa staff. So pwede ra nimong ibutang bisan asa diri sa staff ang imuhang nota kay wala siya precise nga pitch. So mura nay kalainan sa percussion nga clef. But the rest nga clef, ang ilang trabaho maghatag gina og exact o permanente nga pangalan sa matag nota nga naa sa line o space sa staff. Depende sa klase sa clef, magdepende pud ang pangalan. So dinhira siguro kutob ang ato ang pag-discuss may tungod sa musical clef, kay ang further nga discussion panahon na unya kung naamoy mga questions. O daghang salamat, mayong adlaw kanatong tanan, inat ang Dios sa kanunay manalangin kanato.